Ayan, isang magandang gabi po sa bawat isa. And mapalad tayo ngayon dahil meron tayong short interview lang po ito. Pero dahil nga tayo ay magkakaroon ng isang guest na talaga namang I love you more. paano ko ba ma-explain? Itong taong ito ay 2010 o ba? 2009 pa kami magkakilala. And nagkakilala kami sa Pampanga, sa Angeles, ay isang gawain doon. And gusto ko po i-introduce sa inyo si Pastor Mar Polonia. And okay lang po ba, Pastor, na kayo ay magpakilala? Yay! And Salamat po sa lahat ng mga nanonood. Saan ka man ngayon ay dyan na lang muna kayo. Habang kayo nanonood at nakikinig sa napakagandang interview. Ewan ko ba? Imagine mo, natutuwa ako. Kita ko ulit si Pastor Dennis ko to eh. Alam mo naman itong aking pastor na. Isang mga malulupit at pinagpalang mga worship team, worship musicians. At kasama ko po ngayon. Ninalaw po ako dito sa bahay. Wow! God bless you po. Ako po si Mar Polonia. Sa gabi ito, gusto po namin kayo makasama. Mapagpala po tayong lahat sa presensya. ayun, sa mga hindi po nakakaalam ay kasama ko po yung composer at singer ng Mayakap Ka. Tama ba, Pastor? Mayakap ka. Mayakap Ka. So, maraming mga churches po. Nung unang narinig ko to ay talagang sobrang blessed ko dahil grabe yung mga nilalaman ng song na to. At grabe yung anointing ng song. And sobrang privilege kasi talagang makakasama natin yung isa sa composers, Pastor Mar Polonia. And Pastor Mar, bigyan mo nga po kami ng background about sa song na ito. Amen. Gusto ko pong i-share sa inyo, alam niyo po, maraming nagtatanong sa akin. Kaya ng tanong mo, no? Paano binigay ng Lord yung song na Mayakap Ka? Alam niyo, marami na rin nagnakaw ng awit na to. At ginamit rin nila sa mga album nila, no? Na hindi sila nagpapaalam. Natutuwa naman ako doon sa lahat ng mga nagpa-vloggers and they're using my song Mayakap Ka. Free naman, magamit lahat, no? Kaya lang wag nating mga tao na pinagkakwartahan nila, no? Pinagkakapirahan nila ang hindi naman dapat. No? Ngayong gabi, gusto ko pong i-share sa inyo kung paano po na-birth yung song. Kasi yung song, ang totoo yung song, one time, meron akong schedule sa Amerika. Sa Amerika po kasi ako naka-base. Sabi ng Panginoon sa akin, Mar, pumunta ka sa Hong Kong. Sa Hong Kong, may ibibigay ako sa iyo. Sabi ko sa Panginoon, bakit hindi mo na lang dito ibigay? No? Pwede namang doon na lang sa California. No? Pero alam mo, minsan, kailangan mong sumunod sa lugar na pinapupuntahan sa iyo ng Panginoon. Madalit sabi, pagpunta ko sa Hong Kong, wala akong kilala. First time ko yun eh. First time ko pumunta sa Hong Kong. Ang daming Pilipino. Lalo, Sabado. Dumating kami doon, Sabado eh. Ang daming Pilipino. Nakakatuwa nga dahil mayroong pang mga kababayan natin na umahabol sa akin. Tapos gusto akong gupitan kasi gupit. Meron pang ano eh. Oo, may mga sideline pa sila, gano'n. Sa katuwa doon sa Hong Kong. Ano? Ang instruction sa amin ng Panginoon, pumunta kami sa isang Pilipinong church para, doon ako matulog sa ilalim ng pulpito. Grabe yun, Pastor. Pwede naman akong mag-hotel na lang. Ba't sa pulpito pa? Kaya lang, minsan, matutuwa ka dahil sa pagka may instruction ng Panginoon, napakasimple lang naman. Sunod kami, hanap kami ng lugar. Harating kami sa simbahan. Pinala kami sa simbahan. Pagdating namin doon sa simbahan, pinatuloy kami. Madalit sabi, yung pastura doon, nakilala namin, pinatuloy kami, at
hinayaan naman kaming na matulog sa simbahan nila. Kasi nasabi ng Panginoon, matulog daw ako. Sa ilalim pa ng pulpito, ha? Sa ilalim ng pulpito. Pero that time po, Pastor, hindi niyo po nasasabi sa kanila yung reason niyo. Wala Sinabi pa- ko na pinapunta kami ng Panginoon doon para, yun nga. Sinabi ko ng diretso na pinapunta kami roon para matulog doon, magpahinga kung anong gagawin ng Panginoon. Pero dahil spirit-filled naman yung church, naniniwala sa tinig ng Diyos, pinayagan kami, doon kami natulog. Nung gabi na natutulog na kami. Sa lalim ako ng pulpito. Nag-aantay ako eh. Parang ano kaya ibibigay ng Panginoon? Hindi ko alam na wala akong maisip na kung ano ibibigay ng Lord. Basta excited ako, sunod ako from California, lipad ako, galing ng California, punta ako ng Grabe. Pagdating ko roon, ng gabi na, nagtulog ako. Mga alas 11, alas 12. Wala pa rin. Ibibigay ng Panginoon. Yung mga paantok-antok na ako eh. Siguro mga bandang mga alas 2 ng madaling araw. Mayroon ako narinig na kumakanta. Ang kinakanta ito, sabi niya. Kaya nga hanap ka sa'yo sasama. Kaya nga ang nais ko ay magbigan upang muli ayakap ka. Wow. Upang muli ayakap. Alam mo, nung narinig ko yung song na yun, na-convince ako na sa langit may mga Tagalog. Kasi yung angel kumakanta ng Tagalog. Tagalog, ano po, grabe. Yung song na yun, hindi ko ginawa eh. Yung song na yun, gawa na. Yung. Kinakanta ng angel, dinala sa harapan ko, sa presensya ko. Sinulat ko. Kaya lang, ang binigay sa akin ng Lord, chorus lang. Ako ang gumawa nung verse ng song. Pero alam ko, gawa na, buo na yun eh. Kaya lang, God deposited. Nilagay ng Diyos eh, dineposit niya. Kaya, yung gabi na yun, Grabe. sandali lang, ginawa ko yun. So, di na kayang mabuhay kung wala ka. O Diyos, di na kayang mawalay sa piling mo. O Jesus, kaya hanap at sa'yo ay sasamba. Kaya ay pula sa mamanan ko, sabay ko tayong lahat ng hanap at sa'yo ay sasamba. Kaya nga ang puso ay makapiling ka, Lord, upang muli ayakap ka, upang muli ayakap. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Upang muli ayakap.
Yung awit na to ay kahit saan ako pumunta, ang pangako ng Diyos pag inawit ko itong awit na to, bababa ang Diyos, gagawa siya, kikilos siya. At nakita ko yan, napatunayan ko yan. Kahit ikaw, nakita mo yan sa mga panahon na magkasama tayo ng awit natin. Grabe, buhos ang Panginoon. Ay, kagalingan. No, makikita mo yung mga tao, baptism of the Holy Ghost, miracle, signs, and wonders. Yung awit na yan po ay nagdala sa akin sa napakalayong lugar. I went to the nations. How many nations I touched? Kahit saang nasyon may mga Pilipino. At naihayag, naibahagi yung mga awitin na yan. At natutuwa po ako, no, kasi minsan pag dinandalaw ko pag nanonood, pag check ko sa YouTube yung song, ang daming mga kababayan natin na nabibless ako, no, na kinakanta nila, ginagamit nila para luwalhatiin ang Diyos. Ulitin ko, salamat po sa mga taong ito na pinupuri natin ang Panginoon. Sige po, gamitin pa ninyo para itaas natin ang Panginoon. Ang yakap niya ang napakahalaga sa ating buhay. Kaya, salamat po sa pagkakataong ito. Alam niyo po, may bago po kaming awit ngayon na ginawa, kahapon lang ginawa, at dumating po ito si Kuya Dennis para tulungan kami with the company. At natutuwa po ako dito sa aming mumunting studio. You are welcome to visit me here and sige po, Pastor. enjoy and let mix more, no? Make more worship Amen. for the Lord. Amen. So, yun. Narinig po natin yung history or story ng song ng Mayakap Ka. And kasi talagang na-curious ako pa, sabi ko, ang daming cover, ang daming mga kumakanta. Eh, syempre, nakalagay lang naman po yung kung sino yung artist, yung kumanta. Sabi ko, naisip ko na why not na marinig ng lahat or yung kung paano na pinanganak yung song, nabuo yung song. And talagang truly na privilege dahil na-interview o nakausap ko ang isang Pastor Mar Polonia na grabe yung paglilingkod sa Panginoon, grabe yung mga napuntahan na lugar o ibang bansa. Kaya yun po, mapalad po tayo na naihag sa atin yung istorya kung paano nabuo yung song. And sobrang blessed talaga kami, Pastor, dun sa binigay ng Panginoon na awitin na yun. Yung talagang ilang years din po tayo magkasama, pero nakita ko talaga dun sa bawat pinupuntahan natin, sa bawat kinakanta yung song, talagang grabe yung kilos ng Holy Spirit. Grabe yung pagbaba niya. Talagang matatouch ka through songs. Alam mo kung bakit? Dahil ako po ay producer kasi ako eh. Yan, po. I have my recording company sa California. Yan. And isang bagay ang nakita ko, kasi ang songs, may birthing na, dalawang klase ng birthing. Tinatawag nilang birthed in the flesh or birthed in the spirit. Dalawang klase yung birthing. Kasi may mga songs na, ako sa dami ng songs na ginawa ko, hindi ko na magbilang. 10,000 songs. May mga songs ako na gawa ko lang. Mm-hmm. Hindi ko ini-introduce yun sa worship. Kahit ako, alam ko yun eh. Alam ko na, kaya minsan ako gumagawa ng song. Gusto ko lang gumawa ng song. Pero iba yung song na birthed in the spirit. Yeah. Yung song na talagang, wow, God came and releases Tehillah. There's a Tehillah song na it really came from the Lord. Kaya yung Mayakap Ka, yung kinakanta niya ng mga angels, yun yung gift niya, yung binigay niya sa akin. Galing pa ng bibigay pa sa akin sa Hong Kong, naman bigay sa akin sa California. But you know, sometimes God is looking for the heart and He wants you to learn how to obey the voice.
Kaya malaking bagay po. Kaya yung song na yan, it's birthed in the voice, birthed in the spirit. Kaya kahit saan ako pumunta, pag kinakanta ko yun, grabe, kahit ako, umiiyak ako. Lagi akong, wow. Ako ramdam mo, kumakanta lang tayo dito ngayon. Then suddenly there was like spirit move, spirit work, spirit of God, sa ating kalagitnaan. Saman kayo ngayon, tutuwa po kami na makasama namin. Salamat po sa buhay ni Kuya Dennis. Kami nakasama sa kanyang programa ngayon. I don't know kung ano pangalan ng programa niya. I think it's live. Always live from God. And yun po, sir, baka po may mga upcoming mga event po kayo. Pwede niyo pong... Mayroon po akong mga napakaraming schedules. Last year, we have, ang isang taon, meron po tayong 365 days. I used 300 days to go to the nations. And walang pahinga. Ngayon po, 2025, ay nakapagpahinga ako ng konti ngayong February. Kasi after po nito, meron po kaming conference, School of Prophets, at Worship and Prophecy sa Korea, Japan, and Israel. Yun, baka po... March po ito. And then April, balik po ako dito. Marami po ako schedule dito. Sa April, meron po kami sa Batangas, meron po kami sa Laguna, meron po kami sa Davao. Dami. Meron po kami sa... Acting schedule ni Pastor. Opo. Sana makasama kayo. Maranasan namin makasama kayo. Alam mo ba na marami nagre-request na ba't hindi ko daw i-launch ang concert ng Mayakap Ka? Ayun. Sa Pilipinas. Hindi ko po kasi ito formal na nilo-launch tong song na to. Pero kumalat na sa mga Opo, churches opo. around the world. Sabi ko, hindi naman kailangan, tsaka wala pa ako narinig sa Lord. Kasi minsan may mga tao na pagka sikat na yung song nila, ginagamit nila para pagkakwartahan, pagkapirahan. Ay ako po, hindi po ako ganun. Mayaman na po ako eh. Amen. Hindi ko po kailangan ng gamitin ang mga bagay na yun para magkapera. Hayaan mo ang mga awitin na yan magdala sa iyo sa presensya. Kahit pa marami kang pera, kung wala ka ng presensya, hirap na. Kaya, balik tayo sa presensya, mga kapatid. Balik tayo sa presensya. Kung walang presensya, kahit pag-gifted ka, kahit napakalaki ng simbahan mo, Amen. kahit napakaraming mahuhusay, kung walang presensya ng Diyos, tumigil na kayo. At muling balikan ang presensya ng Panginoon. Yun lang, mahalaga po. Kasi yun ang prayer ko lagi. Lord, your presence, your glory, your anointing, your revelation. Hindi yung pera, hindi yung material na bagay. Hindi po, nakaikot po ako sa napakaraming mga bansa Opo. nang hindi po ako humingi ng pera. Totoo Pero po yan. natutunan ko na ang presensya ng Diyos, dadaling ka sa lahat ng lugar. Hanapin mo lang siya. Hallelujah. So, ayun po, isang malaking pribilehiyo na makausap ang isang Pastor Mark. And baka po minsan madalaw nyo kami sa church, Pastor. Oo naman. Let me know. Po. Magplano kayo. Saan man po kayo naroon sa buong mundo. You just add me in your Facebook, Prophet Mar Polonia. You can message me. Okay. So, yun po, yung behind the song. And muli po, Pastor Mar Polonia, siya po ang composer at kumanta ng Mayakap Ka. So, yun lang po. Maraming salamat, Pastor. Yes! Thank you God po. bless po. Kuya Dennis, Thank you. salamat po. Palain po kayong lahat. Salamat po sa